Hi, nararamdaman ba na minsan parang nakakatamad na bumangon at hindi mo pa nga alam kung paano ka magsisimula ng araw? Sabi nila, magpuri sa Panginoon, pero minsan di mo nararamdaman. Alam nyo, may sikreto po kami. Kaya makinig ho kayo sa mensahe na ito sapagkat dito ipapakita natin ang sagot para maging buhay tayo tuwing umaga at masasabi natin, God, thank you for the day. Dahil ito ang araw na pupurihin ka namin at lagi na ipapaalala sa lahat at maging sarili ng mga kaluluwa na kayo ang karapat-dapat sambahin. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pong series on true worship. Ito po ay mga aralin mula po sa mga selected psalms. And alam po ninyo, ito po ay napakahalagang bagay sapagkat ang ating pong kasalukuyang buhay is a reflection of our worship. Kapag tama yung ating pagsamba, tama yung ating sinasamba, sigurado ayos ang buhay natin. Ngayon, kung mali, makikita rin natin yan sa buhay natin. Kasi nga yung ating pong sinasamba, nagre-reflect yun sa ating pagkatao. Kaya nakakalungkot masabihin, dito sa bansang Pilipinas, bagamat tayo'y maka-Diyos, makapansin po ninyo, yung pagsamba natin medyo may dispalinghado kasi hindi nagre-reflect sa buong bayan natin. Kaya napaka-importante ang aralin na ito. Kaya yung ating pong pang-araw-araw na attitude or yung ating pagtugon sa mga bagay-bagay, reflection din yun ng ating pagsamba. Ngayon, ito po, bago tayo magpatuloy, gusto ko lamang kayong kwentuhan. For example lang po, si Sean Aker, siya po isang psychologist, at naggawa sila ng experiment, Nag-experiment po sila na isang linggo, lahat ng participants, isang linggo, magpapasalamat lang sila sa Panginoong Diyos. Naglilista sila ng mga pasasalamat. Pasasalamat, 3 bagay lang. Every day, at the same time, susulat nila yon. 3 bagay lang, hindi kailangan malalim. Kunyari, salamat at ako po ay nakakain ng masarap na hapunan. Yung gano'n, di ba? O kaya naman, salamat at nung nag-service kami kagabi, nakatulog ako ng mahimbing. Gano'n, maliit na bagay lang, pero magpapasalamat ka. Salamat na may jacket ako, giniginaw ako noon, pero nalamigan ako doon dahil sa jacket, na ganihawaan ako. Yun, magte-thank you ka lang. And this is what they found out. After 1 month, nakita nila yung mga taong nag-participate at natutong magpasalamat every day, writing it down. At the same time, at talaga araw-araw, mas masaya at bihirang ma-depress. Amazing, no? At after, hindi lang 1 month. After 3 months, binalikan ulit. And since naging practice na nila yung magpasalamat, ganun din. They are happier, less anxious, and less depressed. Di ba? Parang hindi sila nakakaranas ng mababang pakiramdam sa sa kanilang pang-araw-araw na paggising. Kaya hindi pa rin sila masyadong, yung parang nag-aalala. After 6 months, nagulat sila dahil lang sa isang linggong practice na yun, naging kasanayan na nila yon at kung saan lalo silang sila pa rin ay masaya, bihirang malungkot at itong pinakamaganda, hindi sila masyadong nag-aalala. Wow! Grabe yung epekto na yan. Katingnan nyo po agad, sa katabi nyo lang, alam nyo na kaagad kapag hindi sila masyadong marunong magpasalamat sa buhay. Now, bakit ko yan sinasabi sa inyo? Kasi yun ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Bless the Lord always. Di ba? Mamaya ko ipapaliwanag sa inyo yung mga bagay nito, pero bago tayo magpatuloy, just quick review lang po of what we have learned so far. Una, sabi natin, true worship, get real. Ano yun? Recognize God's presence and let's respond wholeheartedly. And let us express in service, always anchored in truth, live out in thanksgiving.
Now, kung sakali naman, hindi naman lagi ho tayong excited sa buhay, di ba? Minsan may mga tayong mga nasasaksihan na hindi magaganda sa buhay. Kaya naman, when life doesn't make sense, worship God. Okay ba yun? Worship God. Then, ang ganda dito kasi pwede naman natin i-practice yung kanyang presence. Kasi yun ang ating essence ng pagsamba eh. We practice the presence of God where we can rejoice and request. And the reason why we can rejoice because we know that God is with us. God is not only with us, He knows us so well, and He made us. Di ba? At makakapag-request ka, total siya naman nakakaalam na at alam niya lahat ng kailangan natin, we can ask Him to protect us and guide us. Ngayon naman, ating titignan yung sa bahagi ng Bless the Lord always. Titignan natin ang Psalm 103. Kanina sabi sa inyo, kapag yung pagsamba natin, tama. Sigurado ko kasi it's not just enough for us to know the right, parang to worship the true God, but also to pray, to worship Him in the right manner. Kaya nga ho, we are to worship Him in spirit and in truth. Kaya imposible makasamba tayo without our spirit being alive because of Jesus and being in the truth because Jesus is the truth. Kaya nga, hindi natin pwedeng ihiwalay yon. Ngayon naman, paano natin yung kahit anong panahon, yung bang kahit anong kalalagayan natin sa buhay, tayo ay laging nagpupuri at nagsumasamba sa Diyos. Sabi natin, we have to look at it, pag tinignan natin yung Psalm, just to make it parang easier, inward, upward, outward. Kanina umaga po, napanood ko po si Edric. Ganda nung kanyang paalala pa, hindi makalimutan eh. Inward, samahan niyo po ako, sabayan niyo po ako, inward, upward, outward. O, di ba? Okay. Lalo niyo, nung bata ako, may nakita kong kanta, meron akong natutunan kanyan. I'm inward, outward, upward, downward, happy all the time. I'm inward. Tatlo lang to eh. Kaya pwede naman. I'm inward, upward, outward, happy all the time. Pwede naman yun eh. Nasa sa atin naman yun. So if you want to be reminded always on how to bless the Lord at all times, regardless of circumstances, let us learn to inwardly remember what God has done and upwardly reflect on who God is and outward radiate worship. Remember, ito importante, ito inward. Remember what God has done. Kaya kung wala tayong personal encounter or experience ng Diyos, ang hirap nito. Kasi wala naman tayong aalalahanin. No? Kaya tandaan niyo yung worship, pagpapaalala sa atin ng ginawa ng Panginoon Diyos. Kung naalala po ninyo, ito po ay, titingnan natin ngayon doon po sa Psalm 103 verse 1. Tingnan niyo po. Ngayon, tuturuan ko lang kayo paano magbasa. Kapag nagbabasa tayo ng Hebrew poetry, as I've said nung last week, hindi yan normal, hindi yan pareho sa English poetry, hindi yan parehas. Meron silang katangian na para maintindihan mo at ma-appreciate mo, kailangan maintindihan. For example, itong bless the Lord, O my soul, ang tawag dyan ay colon. Kapag dalawa na yung colon, cola na. Plural na siya, cola na. So itong bless the Lord, itong O my soul, isang colon yan. Tapos itong colon na to, ang magpapaliwanag kung paano gagawin yung una. Okay tayo? Parang, pag binasa mo, hindi siya parang isang thought, tapos another thoughts. Hindi ganon. Itong isang thought na to, ito ang magsasabi how it is being done. Okay, for example, bless the Lord. Itong Lord na to, kasi hindi ko na ma-correct sa PowerPoint kasi hindi to na-edit eh. Itong Lord, all caps yan. Pag nakita niyo sa Bible, all caps yan. Kasi yan ay pangalan na Yohevadhe. Yung tinatawag lang Yahweh. Yahweh. Nandiyan pa kayo? Okay. So, yan ay personal name ni God. Now, diba, pag Lord, i-bless mo kami. Bakit ngayon bless the Lord? Ang yabang naman natin. Hindi. Yung word na bless, ang literal niyan, kasi barak. Ganyan, barak. Ganyan. Ang ibig sabihin niyan is to kneel down, to worship, to celebrate, and to praise God. Kaya mapapansin ninyo sa ibang translation, praise the Lord. Diba? Yun ang gamit. Hindi bless. Kundi praise the Lord. Kasi yun ang pwede ring translation. So,
itong praise the Lord, mapapansin nyo, oh my soul, ano yun? Ano ibig sabihin na oh my soul? Ang ibig sabihin yan, all that is within me, bless His holy name. Ang sabi niya, para ma-worship mo siya, to bless the Lord, oh my soul, is to bless Him, all that is within me. Lahat-lahat sa akin. Are you following? Tapos sabi niya, bless His holy name, referring to the Lord, meaning His reputation, His glory, His standing. So bless His holy name. Talagang katangi-tanging pangalan. Huwag mo itong lalapas-tanganin. So nakuha ninyo. So balikan natin. Napansin niyo po ba, sino ang kinakausap niya dito? Sarili niya. Sabi niya, bless the Lord, oh my soul. Kasi pinapakita na, mapapansin nyo, kasi itong psalm na to, kanyari pa nagbabasa kayo ng psalm, mababasa nyo doon. This was when, when David ran from his son Absalom. May mababasa kayong ganyan. Sa Psalm 34, for example, this was when the Lord delivered David from the hand of the Philistines. Ganyan. May ganon. Ito, Psalm of David lang. Kasi mapapansin nyo sa Psalm 104, 105, 106, 107, wala na yon. Kasi it only shows na itong buong section na to, yung Psalm na yon magkakasama. Okay tayo? Pasensya na, medyo technical lang konti kasi tuturo ko sa inyo mamaya para ma-appreciate nyo paano ito mapapaliwanag. So, pag sabi niya gano'n, bless the Lord of my soul. So, hindi la alam, marami scholars, hindi la alam ano yung context behind kung bakit nasulat yung kanta. Pero isang naiisip ng mga scholars, ito yung mga panahon na, siyempre, napatawad siya ng Panginoon mula nagkasala sa kay Bathsheba, pero mayroong mga pagkakataon na, siyempre, naaano rin siya yung nanunuyo, dahil, siyempre, mahirap bumalik mahirap bumawi. Minsan, no, parang nagre-restore ka, pero once in a while, bumabalik ka doon sa pakiramdam na parang, hindi ako makapagsamba. Yan. So, nangyayari yun sa atin. Minsan pag marami tayong inaalala, marami tayong iniisip, parang hindi tayo, minsan sabi ng Panginoon, kausapin mo yung sarili mo. Kaya makakita niya sa Psalm 42, why are you so discouraged, oh my soul? Di ba? Kinakausap yung sarili. Kahit naman tayo, hindi man tayo lahat nagigising na, praise the Lord, hallelujah! Maring nga iba sa inyo, kahapon pa, gusto niyo na sumamba, Sabado, magsa-Saturday night service ako. Kaya lang, makapanood ka ng Netflix, o kaya, Vale, bukas na lang, mga 9 o'clock ha, gising 9 o'clock, agahan natin ha. O di 9 o'clock, pagising mo, aga pa, hadok pa mamaya na lang tanghali. Ha? Nung tanghali na, magtatanghali na, aalis na, ang init naman, init-init, wag na nga muna, alas 3 na lang, alas 3. Ay, naku, masikip doon. Wag na tayo doon, hindi tayo makakatulog ng maayos doon. 6 na lang, 6 kasi maluwag pa. Pagdating mo naman dito, konti pa namin. Parang tinatamad ka pa. Pero minsan, sa mga ganong pagkakataon, kailangan mong kausapin sa sarili mo, ano ka ba? Ano man nangyari sa'yo? Sumamba ka nga sa Diyos. Huwag niyong hayaan yung sarili natin ang nangungusap sa atin. Tayo ang nangungusap sa ating mga sarili. Hey, bless the Lord, oh my soul. All that is within me, ano ka ba? Ngayon, kung nangyayari sa inyo ngayon yan, huwag mo lang laksan. Kasi yung pangit naman, uy, ano ka ba? Mag-worship ka. Baka may makita ka ng katabi mo, ano nangyari dito? Bakit nagkakaganito? Ay, wala pa naman tayong clinic ngayon, di ba? Pero, hindi masama to remind ourselves, minsan kasi hindi natin mailaban hindi natin mailabas. You better worship the Lord. All that is within me, you give your best. Kumakanta tayo, ibigay mo yung todo mo. Kausapin mo yung sarili mo. Now, look at this. Ngayon, itong isang line na to, ang tawag dyan, line, yung line na yan, may tawag dyan, may parallelism. Yung parallelism na yan, para maintindihan mo, kung paano to gagawin na naman. Kasi it's not just enough for you. Bless the Lord, oh my soul. Ito yung kasunod niyan. Bless the Lord, oh my soul. Umulitin naman. Para magawa mo ito, forget none of His benefits. Nakuha natin. Kasi habang kinakausap sarili mo, ano ka ba? Alalahanin mo lahat ng mga pagpapala na naranasan mo.
Minsan kasi hindi na tayo marunong magpasalamat sa Diyos sa mga pagpapalang natatanggap natin. Minsan masyado na tayong entitled sa mundo na parang feeling natin lahat ng bagay, karapat-dapat lang nasa akin to. Natuloy naalala ko, mayroong isang mama, lungkot-lungkot eh. Sabi niya, ba't ang lungkot mo? 3 weeks ago, namatay uncle ko eh. Sorry condolence. Hindi ganun eh. Iniwanan niya ba naman ako, hindi ko masyado kilala, ng $40 million. Wow! Sobrang blessed ka naman! Di pa tapos eh. 2 weeks ago, di ba 3 weeks? Tapos 2 weeks ago, after a week, namatay naman yung pinsang ko. Hindi ko siya lagi nakikita. Nag-iwan ng $80 million sa akin. Bakit malungkot ka? Dami-dami yung pera. Ano ka ba? Sabi niya. Kasi itong linggo na to walang namatay eh. sobrang ano ba naman? Maraming ganun, iba? Parang hindi na sila marunong mag-appreciate sa mga blessing na meron sila. They always looking for more. Di ba? Kailan kayo huli nagpasalamat, Lord, thank you, binigyan mo ako ng asawa. Iba nga, Lord, ba't ba ako nagkaasawa? Di ba? Minsan nagsisisip eh. Alam mo, ang dali natin makalimot. Lahat tayo, very forgetful tayo. Kahit ang mga Israelites, alala ninyo, katatawid lang ng dagat na pula. Katatawid lang. Di ba? Kakanta-kanta pa sila, sabi niya. And the horse and rider fell into the sea. Ganun pa, kakanta-kanta pa sila. Pagtawid nila, nawalan lang ng tubig. Dinalo mo kami rito para mamatay lang. Grabe ka naman. Ganon tayo, makakalimutin tayo eh. Ang dali natin makalimot sa kabutihan ng Diyos. Iba sa atin nag-pray. Pag-pray mo ako, makatrabaho na ako ha. Sige, sa pag-pray. Naku, interview ko na. Pag-pray mo, pumasa ako ha. Interview ko na. Pasado. Yay, pasado na ako. Hallelujah. May makikita mo yan, mga after 3 days, 4 days. Kamusta na? Ang hirap ng trabaho. Aging overtime. Pag-pray mo nga, makalipat na ako ng ibang trabaho. Pero wala na ako. Kakahingi mo lang eh. Parang ang dali mo naman makalimot. Di ba yung Diyos na nagpasok sa'yo, siya rin magbibigay siya ng talino para mo gagawin yan, paano ka makakatawid dyan. Kasi siya yung Panginoon natin. Kaya you have to tell yourself, come on, forget none of His benefits. Kasi lahat tayo makakalimutin. Ang dali nating makalimutin. Yan ang pinakamalaki nating problema. Kaya nga, worship is our proper response to who God is. And look at the words, for what He has done. And our trust in what He will continue to do. Habang binigyan ka, tuturuan ka pa rin niya, paano yun gagawin. Tuturuan ka ng Diyos sa bawat bahagi ng buhay mo, gagabayan ka niya. Kasi yun ang kanyang pangako eh. Kaya kailangan mong paalala yun. Ngayon, whenever we say, forget none of His benefits, in other words, kasi parang double negative forget none. Di ba? Parang double negative. In other words, sa positive day na pagsasabi, remember God. Are you following? Yung word na remember, hindi yung remember na tinatry mo lang i-recollect yung mga ideas, mga pangyayari, mga blessing. Hindi ganun. It is a conscious, as in controlling consciousness, na kung saan yung pag-alala mo na apektuhan yung mga desisyon at ang yung mga planong gawin. Nakukuha natin? Parang ganito, para maintindihan natin. For example, si God. This is the covenant that I will make with them, yung mga naging Christian. After those days, says the Lord, I will put my laws upon their heart, and on their mind I will write them. And He then says, and their sins and their lawless deeds I will remember no more. Now, nagka-amnesia ba ang Diyos? Bakit sabi, nakalimutan ko na yung ginawa mo. Malang ganon. He remembers, He knows everything we did yesterday, today, and forever. Kanya lamang, He made a conscious decision na yung kasalanan na yon, dahil binayaran na niya, hindi niya na gagamitin laban sa atin. Naunawaan po. Ano man yung ginawa mo, hindi niya na desisyonan, sinaktan mo ko ha, hindi ka sumunod sa akin. Papahirapan ko buhay mo. Hindi siya ganon. He will remember no meaning, alam ko nagkasala ka in the past, alam kong binayaran na yan, pero hindi ko na yan babawiin sa'yo. I made that decision because I will not allow myself to be dictated by your past actions. Naman, para naman mas practical.
Nangyari ito noon po, ito po ay nangyari noong 1960. No? Iba sa inyo, narinig niya siguro yung kwento na to. Ito po ay tungkol kay doon sa South Africa kung saan inatake ng mga white policemen, kasi meron pong apartheid na ginangyari doon. White policemen, mga 69 protesters, pinagpapatay ho nilang lahat. At pagkatapos, yung pong ngayon, nililitis ngayon sila. Noon sa kanilang paglilitis, meron pong babae in particular, very frail woman at around 70 years old. Itong babaeng to at si Mr. Van der Broek, isa sa mga pulis na nandoon na nalitis at convicted na siya as for murder at the first. Parang ganun. Talagang yun ang kanyang conviction. Ngayon sabing ganun, para ma-serve yung justice, Ma'am, how do you want him to suffer? Yung tanong, di ba? And tingnan niyo po, sabi ng maali, ganito po kasi ang ginawa ng mamang ito. Para maintindihan niyo, kinuha niya yung anak ko, katangi-tangi kong anak, at binaril niya point blank in front of me. Pang! Patay, no? Siyempre. At tinapo na lang sa dagat ang kanyang katawan. Months later, kinuha naman niya ang asawa ko. At pagkatapos, matagal na hindi nahahanap yung asawa ko, hanggang isang araw, sinundo ako nitong mismo si Mr. Van der Broek. At pinakita sa akin from afar, yung asawa ko nakatali, ginugulpe, at binuhusan ng gasolina. Nung binuhusan ng gasolina, ang sinigaw ng asawa niya, Father, forgive them. At sinunog. Now, kung kayo ho si Mrs., anong gagawin nyo? Tinatanong ko ngayon kayo, na kayo ay parang, anong hustisyang gagawin nyo? Kung kayo, anong gagawin nyo? Siguro ba sa atin, isa-isahin kong pipitikin ang kanyang mata. Bubunutin ang bawat buhok, isa-isa hanggang maubos. Lahat ng pinakamatinding mahirap na mangyayari, gagawin natin. Tama? Bubunutin kong kuko, dahan-dahan, para maramdaman niya yung pain na naranasan ko. Pero ibang ginawa ng maaling ito. Itong ginawa ng ali. Sabi niya, mahal na hukom, wala na ho akong ibang pamilya. Ito po, una-una, gusto ko lamang po, 3 bagay lang ni-request ko. Una, dalhin niya lang ako kung saan nila sinunog yung asawa ko, nang maipon ko naman yung kanyang, yung kanyang abo, at mabigyan siya ng marangal na paglibing. Yun ang una. Yung pangalawa po, dahil wala na po akong pamilya, pwede po ba niyong papuntahin siya sa akin twice a month? Para naman maibuhos ko sa kanya yung pagmamahal na dapat para sa anak ko at para sa asawa ko, maramdaman ko lang yung pamilya. Kasi wala na ako ibang pamilya kundi yung asawa ko at anak kong pinatay nila. Parang nakakapagtaka, no? At yung pangatlo, pwede po bang ilapit niyo po siya sa akin? Nang sa ganun, siya po'y mayakap ko at mapadama ko na pinatawad ko na po siya dahil sa kapatawaran ni Kristo sa amin. Alam niyo, nahimatay. Nahimatay si Van der Broek nung narinig yun. Parang hindi niya makapaniwala anong ba nangyari sa akin, nahimatay. At nung nahimasmasan, parang katabi niyo na may nahimatay na ata. Nung nahimasmasan, bigla hong yung mga tao, habang lumalapit siya, umiiyak po si Mr. Van der Broek. Lumalapit po yung mga biktima, mga pamilya, hindi lang pala isang tinamaan, marami. Habang lumalapit siya, biglahon lang kinanta, Amazing Grace, how sweet the sound. Ano napansin niyo? Yan yung ibig sabihin ng remembering. Yung pag naalala mo, it will affect you. Hindi yung naalala mo pero wala epekto sa'yo. Kaya nga maraming tao, unang-una, wala silang aalalahanin kasi wala naman nangyari sa kanila. Pero for us Christian, it is something for us to be reminded, may ginawa si Jesus sa amin, that it will affect us. Kaya nga the Lord is always reminding us. For example, bakit tayo may Lord's Supper? Para i-remind tayo ng kanyang sacrifice at sa kanyang babalik ulit. Diba? Kaya tayo may mga festivals. Kaya meron tayong every Sunday nagwo-worship sa Diyos to remind us that our Jesus is not dead. He is alive. He rose on the 3rd day. He rose on Sunday.
Kaya nga tayo nagwo-worship eh. So every time we come, if we truly understand the value of His resurrection, we will rejoice and we will worship Him. And we will remind ourselves, huy, mag-worship ka. Alam mo ba kung wala siya, wala tayong kwenta? Kaya tingnan niyo po, ano sabi niya rito? Pansin niyo, sabi niya, bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, and forget none of His benefits. Look at the word. Who heals, who pardons all your iniquities. Kung hindi mo naintindihan yung how the Lord forgave us from all of our sins, past, present, and future, hindi natin maintindihan ang magpuri sa Diyos ng buong buo natin. Diba? Marami sa atin, we still believe that God accepts us and loves us because of our promise na, Lord, hindi na ako, magbabago na talaga ako. Hindi totoo yan. Because God deals with that not according to our promises, but according to His promise. Not according to what we are doing, but based on what He did. Are you following? Kaya nga, yung mga tao, hindi lang ma-worship si God kasi wala silang ganong experience. They thought, hindi, kaya ako maliligtas kasi pinaghirapan ko ito eh. Ako nagtrabaho nito, nagpakabait ako, no? Wala tayong pagmamalaki sa Diyos. Kasi lahat ng ating mga mabubuting gawa, parang basahan yan na marumi. Dahil sa standard ng Diyos, hindi tayo aabot. Nakuha natin? Simple lang. Minsan ang ating paggawa ng mabuti, hindi pa rin mabuti. Para maintindihan nyo mabuti, ganito. Puro mabuti na lang talaga no? Parang ganito, halimbawa, si Kuya, anong pangalan mo nga? Chris. Halimbawa, may utang si Chris sa akin, 100 milyong piso. At wala siyang ganung halaga para bayaran ako. Tapos biglang sabi niya, Kuya, mas matanda ako sa'yo, no? Di bali na, matanda na lang. Mas malaki mang baywang ko sa'yo eh. Sabi niya, Kuya, ipagdadrive kita. Basta nagkusa lang siya, pagdadrive kita ha. Tapos magpapadala ng kakanin, magpapadala ng ng kung ano-ano, siopaw, di ba? Sabi niya, maganda ba yung ginagawa niya? Mabuti? Pinagdadrive ako, pinagdadala akong pagkain, pinagluluto ako, maganda ba? Tama? At ginagawa niya lahat yun para hindi ko na raw siya singilin. Mabuti? Sineswerte ka. 100 billion? Tapos yan lang ang kabayaran mo, siopaw lang? Hindi mabuti yun. At yun ang ginagawa natin sa Diyos. Ang utang natin walang hanggang kamatayan dahil sa kasalanan. Tapos gagawa tayo na mabuti, gumawa tayong tulong sa kapwa. Yung pinantutulong mo, galing din sa Kanya. So, paano ka maliligtas doon? Hindi natin kaya. We can never afford, kasi even the very good thing that we're doing is not really for Him, but for ourselves. Kaya, selfish pa rin tayo. Kaya, God has to step in. And sasabi niya, and He forgave all our sins. Later, makikita niyo yan. Now, hindi lang yun. Who heals all your diseases. Pinapaalala ng sarili niyo, naalala mo, pati sa mga sakit mo, pinagaling ka ng Diyos. Naalala mo, pinagaling ka sa emotional problem mo, pinagaling ka ng Lord sa physical problem mo, sa mental problem mo, pinagaling ka ng Diyos. Do you still remember that? Parang pinapaalala niya sarili niya. Forget none of His benefits. Yan ba'y pangako ng Diyos sa pagagalingin tayo sa lahat ng sakit natin? Hindi. Kasi hindi naman lahat, yung aging, hindi naman, sakit din yan eh. Kaya lahat tayo tumatanda. Tingnan mo yung katabi mo. Tanong sa kanya, hindi ka ba tumatanda? Naku, ang laki na ng tinanda niyan. Nung bata dati yan, ang lit-lit niyan eh. Pero ngayon, tingnan mo, ang bilis ng panahon, parang, di ba? Pag-isipan nyo, lahat tayo, kaya tayo tumatanda, part yun ng sickness. Hello? Ano yung heal na yan? Kasi, because of His stripes, God promised us a glorified body that when we die, and when He comes back, He will give us a glorified body that will never get sick anymore for eternity. Wow! Wala ng pimples, wala ng mga blackheads, wala ng ganun. Wala ng mga white hair na ganyan. Hindi mo na problema mag-dying. Bakit? Kasi bibigay na sa iyo ng Diyos kung ano yung best part ng pagkatao mo nang wala kang sakit at your peak. Ayos ba yan? Nakuha? Yun ang sinasabi niya, alam mo ba yun? At hindi lang yun, tingnan nyo, who redeems your life from the pit. Nabalikan natin si David. Si David dyan ha, remember, naalala mo, pinatawad tayo ng Diyos, patay na dapat ako. Kay Bathsheba pa lang, kay Uriah,
Naku, stone to death ako, but God forgave me. Ano ka ba? Sakit, ang dami kong sakit. Sa digmaan pa lang, but God protected me. From the pit, He redeems my life from the pit. You remember? Ang dami ko. Muntik na ako mapatay. Nung nandun ako sa Filisteo, niligtas ako ng Diyos. Ilang beses akong hinabol ni Saulo. Pero niligtas ako ng Diyos. From the pit, He delivered me. Ilang beses ako nakaharap ako ng leon, nag-aano pala ako, naalala nyo, nagpapastol ako ng tupa ng natatay ko. Hinarap ko yung leon, but the Lord delivered me. Hinarap ko si Goliath, the Lord delivered me. Na pag nagsabi niya, and who crowns you with loving kindness and compassion. Sobrang minahal ako ng Diyos, and who satisfies your years with good things, so that your youth is renewed like the eagle. Do you still remember? Sino ka ba naman? Pastol ka lang ng tupa. Ngayon, hari na ako. Let's praise the Lord. All that is within me. Grabing ginawa sa akin ng Diyos. Napag-isipan niyo mabuti sa atin. Nung mga sanggol tayo, wala naman tayong kakayanang mabuhay But God provided us parents. God provided us relatives to take care of us. God provided us everything that we needed. And now look at us. Ang lalaki na natin. Yung iba nga, sobrang laki na. Because God never failed in protecting us. Pag iniisip ko nga, satisfied my years with good things. Kaya nga ako tinawag na bobo Bobong saking. Pero binago ng Diyos. Tinakwil ka pero binago ng Diyos. Diba? Noon titingin ako sa litrato ko, ang sama na itsura ko talaga Parang nandidiri ako sa sarili kong mukha. Tapos ngayon, sa biyaya ng Diyos, may nagpapapicture pa. Parang nakarating sila sa zoo. Pag-isipan niyo mabuti. Tayo rin ganun. Pag-isipan ninyo. Pero ngayon nagdalaga ka na, may nanligaw pa sa'yo. Ngayon nagbinata ka, may sumagot sa'yo ng oo. Naman. Sabi ng tatay mo, wala ka ng pag-asa. But because of God, He made our lives granted us good things in our lives. Pag-isipan nyo, ano mga good things na nararanasan nyo sa buhay? Sabi ng Lord, remind yourself. Amen po? Let's worship the remind ourselves. Now, alam nyo kung bakit ang dali nating makalimot. Tingnan nyo, sa Deuteronomy, every time you experience trials in life, Lord, grabe yung trials na to, grabe. Hindi ko na to kaya, nasaan ka, labo mo. Hindi ka na makapag-worship. Minsan, nagreklamo pa tayo kay Lord, pero hindi mo naintindihan. You shall remember all the way which the Lord your God has led you in the wilderness these 40 years. Sino nag-lead sa'yo? Si God. Para you remember. Sabi niya, so that He might humble you, testing you to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. And sabi niya, He humbled you and let you be hungry. Fed you with manna which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you understand that man does not live by bread alone, but man lives by everything that proceeds out of the mouth of the Lord. Minsan galit tayo, Lord, di mo lang ako pumasa sa exam. Lord, nagka-drop na ako. Lord, yung iba naman, mga hindi estudyante, mga nagtatrabaho, Lord, nag-fail ako sa ganitong bagay. But listen, those are moments that we can never forget. At magugulat kayo, karamihan ng mga bagsakin sa school noon, ng mga kabats ko, sila yung yumaman. Nagnegosyo sila at yumaman. Alam niyo kung bakit sila umunlad? Hindi sila takot bumagsak. Sanay na sanay. Pero yung mga cum laude, summa cum laude, minsan sila pa yung hindi umayos ang kinabukasan sa takot mabigo. Pag-isipan niyo. Kaya sabi niyo, Lord, oo nga, no? Bigla ako, oo nga. Tapos yung iba naman sa atin, katulad ng kwento nung sa Holiday Inn, naalala niyo? Natanggal siya sa trabaho Tapos habang nagbabiyahe siya, binigyan siya ng inspirasyon. At dahil doon, nasimulan ang isang motor hotel. Kaya ang tawag lang, motel. Hindi masama yung motel, Pinasamaan na lang ng ganun. Pero doon, hindi yan. Yung hotel, it's like, parang nagbabiyahe ka, you have a place to stay. At doon nagsimula ang Holiday Inn. At dahil doon, siya ay naging tanyag at naging mayaman. Sabi nga, salamat at tinanggal mo ako sa trabaho. Minsan yung ganung mga pagkakataon, it reminds them of their past. It reminds them how God used our problems para maging
success sa ating buhay. Ganun din sasabi niya. Kaya nangyayari yon para malala mo, how I sustained you. Your clothing did not wear out on you, nor did your foot swell these 40 years. Tingnan niyo. Thus you are to know in your heart that the Lord your God was disciplining you just as a man disciplines his son. Therefore, you shall keep the commandments of the Lord your God, to walk in His ways and to fear Him. O, tingnan niyo. Sabi niya, when you have eaten and are satisfied, you shall bless the Lord. Dapat nagpapasalamat ka sa Diyos. Sabi diyan, for the good land which He has given you. Beware that you do not forget the Lord your God by not keeping His commandments and His ordinances and His statutes which I am commanding you today. Kasi sa sobrang natin, minsan, sa sobrang blessing, minsan nakakalimutan natin, galing nga lahat kay Lord to Kaya minsan may tendency tayo mang-insulto ng kapwa because we feel na tamad mo kasi. No, pag inisip mo mabuti, lahat yun, grace ng Diyos sa atin, binigay sa atin ng Panginoon yun. Kaya let's remind ourselves, hey, better worship the Lord. You should bless God. You should honor Him. You should praise Him. Dahil lahat ng ito, pinagdaanan natin that we may not forget. Okay ba yan? Now, isipin nyo, alam nyo kung gaano tayo makakalimutin, may isang mama ho, nagpunta siya sa grocery, mimili, check niya, tapos dinala niya sa sakyan. Sabi niya, parang may nakalimutan ako. Tapos niya, wala naman, nalik niya na. Tapos, dilagay niya sa trunk. Parang may nalimutan talaga ako. Ano kaya pinabibili pa sa akin? Wala, okay na. Tapos nagdadrive na siya. Parang talaga ako may nalimutan. Huminto. Tinignan ulit yung trunk. May nakalimutan talaga ako. May nakalimutan ko. Isa naman. Pagdating sa bahay, talagang parang may nakalimutan talaga ako. Pagbaba niya, hi dad, hi son. Sabi niya, where's mom? Nakalimutan yung asawa. Sa lahat naman makakalimutan yung asawa pa nakalimutan niya. Ganun tayo makakalimutin eh. Di ba? Minsan, ang dami nating naisip, nakalimutan natin yung mga importanteng bagay sa buhay. Kaya, the Lord is telling us, forget none of His benefits. Now, tingnan niyo po ito kung bakit napaka-importante. Alam niyo, minsan, sa dami nating problema, alam niyo, nahihiya pa tayo lumapit sa Diyos, no? Parang minsan, Lord, wala na akong malapitan. Nahihiya ako eh. Hindi mo naintindihan. Sabi ng Bible, for while we were enemies, we were what? Reconciled to God through the death of His Son. Much more having been reconciled, we shall be saved by His life. Now, pag-isipan niyo mabuti. Ba't tayo na-reconcile kay God? Hindi dahil sa pangako natin, hindi dahil mabait tayo. Ang sabi niya, ang tawag sa atin, enemies of God. And we were reconciled because of Jesus. Tama ba? Now, tuloy pa tayo. Sabi niya, and not only this, but we also celebrate in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. Now, minsan, sa dami nating mga kahinaan, nagkasala tayo, tas nahiya tayo ngayon sa Lord kasi siguro consequence ng mga pagkakamali ko, talagang kailangan kong pagdaanan to, talagang sorry na lang. No. Lumapit ka kay God. Bakit ka lalapit kay God? Wala namang tutulong sa iba kundi siya. Na bakit? Unang-una, minahal tayo ng Diyos, hindi dahil sa mahal natin siya. Hindi dahil mabait tayo. Hindi dahil sa nangako tayo sa Diyos na hindi na tayo maggagawa ng masama. Sabi ng Diyos, I love you because, you love me not because this is love, because I first loved you. Okay ba yan? Walang qualification, minahal kita. Paano kung di kita mahalin? Wala naman ako magagawa, siyempre. Kasi parang ganito yan, kung nanliligaw yan, at sabi niya, I love you, pangangakuha mo, at sabi niya, ayoko, friends lang tayo. Ngayon, pag sinabi niya, tututukan ka ng kutsilyo, hindi, kailangan mahalin mo ako. Hindi pagmamahal yan, tama? Ganun si God, hindi ka naman niya pipilitin eh. Kanya lang, obviously, dahil tinanggihan mo yung pagmamahal niya, hindi mo mararanasan yung totoo niyang pagmamahal. Are you following? But now that you have accepted it, sinabi mo, tinanggap ko yan. I know that I was reconciled with God because of Jesus. Hallelujah. Anong isasabi ng Lord? What shall we say then to these things? If God is for us, who is against us? May naninira sa'yo, may problema ka, dahil mo pinagdadaanan, feeling mo everything is against you, then remember this. You were reconciled with God. Forget none of His benefits. He died for you. Because of His death, you were reconciled to His Father. Hello? Andyan pa kayo? Ba't ka
lumapit kay God. Lumapit ka na. Sabi niya, He who did not spare His own Son, but delivered Him over for us all, sabi niya, how will He not also with Him freely give us all things? Lahat ng bagay na kailangan mo, kailangan nakakabuti sa'yo, bakit ipagkakait niya sa'yo? Hindi niya nga pinagkait ang sarili niyang anak. So ano pang kinakatakutan natin? Kaya sabihin mo sa kaluluwa mo, huy, magpuri ka sa Panginoon Diyos. Kung natatakot ka dahil ang dami mong pagkakamali, lumapit ka sa Kanya because He loves us, not because of our love for Him, but because of His love for us. Are you following? Importante ang paalala natin kasi ang dali nating makalimot. Kasi akala natin, God accepted us because of our goodness. No, it is because He is good all the time. Pakisabi mo ulit sa katabi mo, don't forget this. God loves you. Okay? And hindi yan magbabago, hindi dahil sa nagbago ka. Hindi yan magbabago lang, hindi siya nagbabago. Okay tayo? Now, tingnan niyo po, pakinggan natin ang patotoo na isang kapatid na ang dami niyang mga bagay na pinagdaanan, but God remained faithful to his life. Hindi na natin siya makasama ngayon, pero panoorin lang natin ang kanyang patotoo. Si Coach Louie. Lumaki ako sa kahirapan. Ako ay naging isang magsasaka, nagbenta ng gulay, nagluto ng mga ulam, pantinda sa aming lugar. Noong ako'y 12 taong gulang, naging tindero na ako ng sigarilyo sa sabungan at naging malaking impluwensya ito sa aking buhay. Ako ay naging sugarol. Minahal ko ng lubos ang pera at bisyo. Nagsimula akong magnakaw, pumasok sa mga bahay o akyat bahay at manloob sa mga grocery stores. Nang lumipat ako sa Maynila para magkolehiyo, imbis na gumanda ang aking buhay, lalo pa itong lumala. Pumasok ako sa iba't ibang trabaho para matustusan ang aking pag-aaral. Factory worker, delivery boy, at salesman. Pero kasabay nito, ako ang nag-oorganisa ng sugal sa eskwelahan. Dumadalo sa mga party, napapasama sa mga gulo at away. Nalulong din ako sa alak at namuhay sa imoralidad. Pagkatapos ng kolehiyo, lumipat ako sa Middle East. Akala ko doon magbabago ang aking buhay, pero hindi. Nagpatuloy pa rin ako sa pagnanakaw, ngayon naman sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Binabayaran ako para magtrabaho, pero inuubos ko ang oras ko sa pagpapabaya. Kahit saan ako pumunta, dala ko ang aking mga kasalanan. Nang bumalik ako sa Maynila, ako pa rin ang dating tao. Walang direksyon ang buhay. Hanggang sa dumating ang isang hindi inaasang pagkakataon, isang ahensya ang tumulong sa akin para makakuha ng mataas na posisyon bilang coach sa Singapore, gamit ang mga peking dokumento. Tinanggap ko ito. Sa loob ng halos 4 na taon, nagtrabaho ko mula madaling araw hanggang hating gabi. Inahabol ko ang kayamanan at tagumpay. Pero noong 2013, 12 taon nakalipas, dumalo ako sa isang afternoon service. Yun ay kay Pastor Bong. Alala ko pa doon ako nakaupo. At sa unang pagkakataon, nakilala ko ang Panginoong Hesus. Hindi na siya basta pangalan o relihiyon. Naging totoo siya sa akin. Nung araw na yon, nagpasya akong tanggapin siya at binigyan ako ng Panginoon Diyos ng lakas para talikuran ang masamang bisyo at immoral na pamumuhay. Pagkatapos ng 5 taon na pagsasama, pinakasalan ko ang aking nobya, nagsimula ako ng bagong buhay at bagong kabanata. Hindi nagtagal, tinawag ako ng Diyos, naiwan ang trabaho ko sa Singapore at bumalik sa Maynila. Hindi ako nagdalawang isip. Kahit halos wala akong ipon, sumunod ako at sinimulan kong ibahagi ang aking kaalaman sa coaching at pagbabagong ginawa sa akin ng Panginoon Jesus. Noong 2014, nagsimula akong maglingkod sa CCF Sports at mag-disciple ng mga kabataan, lalaki sa basketball court. Tuwing Sabado, tinuturuan ko sila, iniimbitahan ko sila sa bahay para kumain at mag-Bible study. At tinadala ko sila sa mga retreat sa tabing dagat kung saan marami ang isinuko ang kanilang buhay kay Jesus
at nabautismuhan. Lumago ang small group at ilan sa mga disciples ko ay naging leader na din. Sa biyaya ng Diyos, nagsimula kami ng taunang sports camp at mas lumawak pa ang ministeryo. Nakita ko kung paano nababago ang buhay ng mga tao dahil sa Diyos. Pero alam nyo, hindi pa siya tapos sa buhay ko. Noong 2020, kasagsagan ng pandemya, isinilang ang aking bungsong anak na si Hezekiah. Ilang sandali matapos siyang ipanganak, agad siyang dinala sa ICU. Walang malinaw na diagnosis ang mga doktor. Sa simula, pinangawakan ko ang pananampalataya at naniwalang papagalingin siya ng Diyos. Pero habang lumilipas ang mga araw, bumibigat ang aking puso. Sa ikawalong araw, sinabi sa akin ng doktor na kailangan ilipat si Hezekiah sa mas advanced na hospital. Doon nagsimulang humirap ang lahat. Isa-isang tumatanggi ang mga ospital dahil sa toxic case namin o dahil wala kaming sapat na garantiya sa pagbayad. Nauubos na ang aking ipon, nawawala na rin ang lakas ko, emosyonal at spiritual. Sa sobrang desperasyon, umakyat ako sa rooftop at kinausap ko ang Panginoon. Ang sabi ko sa kanya, Panginoon, anak mo si Hezekiah. Kung kukunin mo siya, isusuko ko siya sa iyo. Pero kung gusto mo akong magpalaki sa kanya, pakiusap, pahintulutan mo ako. Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko? Habang ako nakatayo, wasak at walang magawa, may ipinaramdam ang Diyos sa puso ko, isang tahimik at katiyakan. Isang mahinang tinig na sabi niya, sa 10 araw, ang aking anak ay gagaling. Kahit mukhang imposible ang pangakong iyon, nagdala ito ng kapayapaan sa aking puso. Nag-text ako sa doktor at sinabi ko, Doc Mike, pwede po bang ipagliban ang pag-transfer sa aking anak? Sabi ng Panginoon, gagaling siya sa 10 araw. Pero tumanggi ang doktor. 2:00 ng madaling araw sa 10 araw, nakarating kami sa Cardinal Hospital. Habang nasa ER si Hezekiah, naghintay kami sa admission area. Balisa, pagod, at nananalangin. Maya-maya lumabas ang doktor at nagtanong, kayo po ba ang magulang ni Hezekiah? Opo, ang sagot namin. At sumunod ang mga salitang hindi ko makakalimutan. Sinabi ng doktor, wala na pong sakit ang inyong anak. Wala nang tubo sa baga, wala nang nakakabit na aparato sa kanyang katawan. Purihin ang Panginoon. Doon ko napagtanto, ang Diyos ang lumalaban para sa atin kapag isinuko natin ang problema sa Kanya. Hindi kapag tayo ay nagpanik o tuwing sinusolve natin ang problema na mag-isa, kundi kapag iniangat natin ang ating mga mata sa Kanya at buong pusong nagtitiwala. Ang kagalingan ay dumating hindi nung mas marami akong ginawa, kundi noong lubusan akong sumuko. Ngayon ay 6 na taon ko bilang volunteer at 5 taon ko naman bilang full-time worker sa CCF Sports. Pinagkalooban ako ng Diyos sa parang hindi ko kailanman inakala. Physical, spiritual at emosyonal. Pero higit pa sa mga biyaya, ang pinakamalaga sa akin ay ang kanyang presensya. Siya ang tumawag sa akin, siya ang nagbigay ng lakas sa akin, at siya ang karapat-dapat sa lahat ng papuri. Nakatayo ako ngayon, dala ang isang mensahe. Sa bawat panahon, kahirapan man o kasaganahan, karamdaman man o kalusugan, laging tama at karapat-dapat na purihin ang kanyang pangalan. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Amen. Amen. Praise God. Ano pansin niyo po? Kahit anong panahon, sabi niya, mabuti man o masama, dapat lang tayo magpuri kasi ang dami nating mga pakinabang or benepisyong naranasan dahil lang kay Kristo. Ulitin ko, we are reconciled with God, we are with Him. In other words, God is with us because of Jesus. Naintindihan? Kaya doon pa lang, wow! Kumbaga sa, jackpot na. Jackpot na. Wala nang dahilan for us not to bless His holy name.
Amen po? Ngayon, ang pangalawang bagay is upward. Kasi lahat ng yon parang isarap isipin, no? Wow, si Lord, yung ano ko talagang parang pupurihin ko siya. Pero dahil ang dami ko nabing pakinabang, pero hindi lang yun eh. But because of who He is, napansin nyo? Tingnan nyo po. Yung susunod na mga talata, ito po ang makikita natin. Now, alam nyo, ang ganda doon sa poetry ng Hebrew, sila po ay laging parallel. At yung parallel, I said, bisan, ito ang paliwanag. No? Pinapakita niya dalawang picture para maintindihan natin lalo. And they were in chiastic formation, structure. Yung chiastic structure, para nagmi-mirroring. Kunyari, kung itong line na to, tsaka yung dulo, magmi-mirror sila sa isa't isa. Pag nag-mirror ka, usually, siyempre, kung ito nakikita mo, parang yung side na to, parang opposite siya, in a sense, pag nakaharap ka. Di ba? Kung ito, kunyari, nakaganyan ka, ang nakikita mo, ito katapat. Pero pag tumalikod ka, nasa kabila na siya. Tama ba? Nakuha ninyo? So, para kaya yung last week, kung naalala nyo, sa Psalm 139, di ba? Oh, search, you have searched me and known me. Parang ano siya, parang pinapakita niya, nakakainis yun eh. Na, parang kilala mo ako. Tapos biglang pagdating mo doon sa dulo, search me, O God, and know my heart. Ano, baliktad na. Kasi, ibig sabihin, nagkaroon na ng mirroring na, wow, I'm now enjoying every knowledge you have about me. Nakuha? Kasi nagmi-mirror na. Same thing dito. Kaya pasinin nyo, yung 6 and 7, pinapakita kung sino si God. As you are worshiping Him, looking upward, desiring God. Ano ulit? Sabi niya, inward, upward, sabi, para hindi kayo matulog. Inward, upward. Tama? Yan. Kaya mag-worship ka, Lord, naalala mo, Lord, mga blessing mo sa akin. Lord, purihin ka. Diba? Kaya parang remind Him of who He is. Now, ano yan? Sa 6 and 7, pinapakitang the Lord is judge. He is full of justice. Tapos, yung pero, katapat noon, He is merciful. 8 and 10. Tapos, yung pinakagitna nila is full of loving kindness. Later on, papakita ko sa inyo. Then, yung compassion niya, pero, kahit compassionate siya, He still rules. Are you following? Na para maintindihan ninyo yung balancing pagtingin. Hindi yung parang, oh, God is loving, puro love, love, love. To the point na, kahit anong gawin ko, okay lang. Hindi totoo yun. Kasi kung loving siya, hindi niya ako hahayaang gumawa ng bagay na makakasira sa sarili ko. Sino dito mga magulang? Kayo ba, pagka nakita niyo anak niyo gumagawa ng bagay na makakasira sa kanila, hayaan niyo na lang? Bakit? Mahal niyo anak niyo eh. Ayaw niyo silang masira. Ngayon, kung papabayaan mo yung anak mo, hindi mo sila mahal. Tama? So, ganun din sa Diyos. Kailangan may balance yun. Tingnan natin. Tingnan ninyo, halimbawa, etong justice. Tingnan nyo yung verse 6. The Lord performs what? Righteous deeds and judgment for all who are oppressed. Parang sinasabi niya, ini-encourage siya, inaapi ka, huwag kang mag-alala. I will also bring judgment. Huwag kang mag-alala, I am still God who will do righteous deeds. Okay ba yan? Hindi ako nagkakamali. Now, ito pa, sa verse 7, He made known His ways to Moses. He is acts to the sons of Israel. Hindi mo ba naalala how the Lord protected you when you were being oppressed under Egypt? How I delivered you from them? How I judged them with so many plagues? Kasi parang sinasabi niya, I know that. Ngayon, tayo rin, somehow, wag nating kakalimutan that our God is a God of justice. Now, bakit importante yan? To many people, ang liit ng tingin nila sa Diyos, minamalit nila yung justice ng Diyos. Tingnan ninyo sa Romans 2. Sabi niya, oh, do you think lightly of the riches of the kindness and tolerance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance? Para, wala naman nangyayari sa akin, ginagawa ko to, okay naman, masaya naman ang buhay ko. Hindi. Ang Diyos sobrang mapagmahal, hindi kanya talaga, binibigyan kanya ng pagkakataon para magbago. Okay? Pero, but because, tinan nyo, dahil sa tigas ng ulo nyo, at hindi kayo nagsisisi ng taus-puso, nag-iipon kayo ng puot para sa iyong sarili, sa araw ng puot at pagpapahayag ng matuwid na paglilitis ng Panginoon Diyos. Wow! Alam nyo, parang ganito, sige lang, tuloy mo lang yan. May kasing araw ng paglilitis eh. Hindi naman kita mamadaliin eh. Naka-schedule ka naman eh. O, naintindihan niyo? Kaya huwag nating binibiro-biro yung ganong bagay, no? Kasi yung panahon na yon, hinahayaan ka ng Diyos. Pero nag-iipon ka naman ng puot. Remember, sabi nga ni God kay Abraham, sabi niya,
hinintay niya 400 years bago niya husgahan yung Amorita. Until the sin of the Amorites is complete. Grabe, lupit nun. Parang ang Diyos sobrang mapagpasensya, inaantay niya talaga 400 taon siyang nag-intay. Kaya, naku, wag nating biruin yun. Patuloy tayo. Who will render, sabi niya, yung aking yung kanyang matuwid na paglilitis, who will render to each person according to his deeds. Hahatulan sila ayon sa kanilang mga ginawa. Naku po, kayo po ba, kung iisipin niyo yung mga pinaggagawa natin sa buhay, ano sa palagay niyong hatol ng Diyos? Pag-isipan niyo. Ako, natatakot ako kasi all have sinned and come short of God's glory. And sa totoo lang, kung hahatulan ako ng Diyos sa aking ginawa, I am already a convicted criminal. For example, sabi ng Diyos, yung magsinungaling ka lang, impyerno ka na. Sino dito hindi pa nagsisinungaling? Oh, kung nagtaas ka, yari ka na. Di ba? Ibig sabihin, lahat tayo convicted na. Kaya lang, God is offering us pardon. Yung pardon na yon, binigay niya sa atin. Paano niya ginawa? Tingnan niyo, yung balanse ng kanyang hustisya at ng kanyang awa. So sabi niya, the Lord is compassionate, gracious, slow to anger, abounding in loving kindness. Yung sa kalang translation, your mercy. Ibig sabihin ng mercy, yung karapat dapat sa'yo, hindi mo binigay. Hindi niya binigay. Yung grace naman, yung hindi karapat dapat sa'yo, binigay niya. Okay ba yan? So nakukuha natin. So ito siya ngayon. Sabi niyo, wow, ang grabe to, grace is slow to anger. Hindi siya agad nagagalit. Tuloy tayo. And He will not always strive with us, nor will He keep His anger forever. Hindi parang, uulit-ulit. Naalala mo kahapon, ginawa mo yan. Ikaw, akala mo, hindi ko na kakalimutan, ha? Nakakainita tayo habang naglalakad ko, oo nga po. Na parang hinahabol-habol ka ng kasalanan. Parang, hindi ko to kaya. Pero hindi, si God, He will not do that. Bakit? He has not dealt with us according to our sins, to reward according to our iniquities. Alam na alam ni David, bakit kamo? Kasi dapat stone to death na ako dahil kay Bathsheba may Uriah pa. Wala na akong pag-asa, hindi na ako dapat maging hari. Dedo na talaga dapat ako. Tama? Sorry salitang kalye. Ano ba yung, patay na dapat ako. Sorry, lumabalik yung aking pagkakaling tao. Kasi Jari Bote boy ako dati. So, parang, what? Ito na Oo, yan ang ating Panginoon. Pero, pag-isipan niyo mabuti, si God, ginawa niya lahat yon kasi meron siyang ginawang aksyon. At meron siyang gagawing aksyon na hindi pa nakikita ni David, na experience na niya, pero ito, pinapaliwanag na ng Diyos in advance sa kanya. Paano? Being the righteous judge, knowing also our limitations, alam din niya yung ating mga hina at kakulangan. Pinrophesy niya na yung gagawin niya. Sinabi niya na in advance. Sa Isaiah 53, itong sabi niya, He was pierced through. Talaga yan. For our transgressions, yung ating rebellion. He was crushed for our iniquities, sa ating mga kawalan ng pagtatrato ng maayos. Sobrang nating kasamaan, hindi sumusunod sa kaususan, sa kalooban ng Diyos. The chastening for our well-being fell upon Him. Yung lahat ng dapat na hustisya dahil sa ating mga kamalian, kasamaan, at nailagay kay Jesus. Nakuha ninyo? Kaya itong sabi, tingnan nyo, He made Him who knew no sin to be the sin on our behalf. Sa halip na tayo, pinrophesy na in advance, sinasabi niya si Jesus yun, kukuha ng lahat ng ating kaparusahan. So that we might become the righteousness of God in Him. Nang sa gayon, yung katwiran ng Diyos, nasa atin na. Wow! Para sinasabi niya, wala na, hindi na ibibilang laban sa'yo yung kasalanan, yung kasamaan mo. Pero hindi automatic yan, ha? Tingnan niyo bakit. Ito, sabi ni Jesus, dahil dito, sabi ni Jesus, not even the Father judges, hindi na ang tatay niya ang maghuhusga. But He has given all judgment to the Son. Binigay na sa anak kay Jesus. Upang ang lahat ng parangal sa anak ay dapat kapareho ng pagpaparangal sa Ama. As we worship God, dapat ganun din ang ating pagpaparangal sa anak. Okay?
He who does not honor the Son, pag hindi mo pinarangalan yung anak, hindi mo rin pinararangalan ang Ama na nagpadala sa Kanya. Now, anong ibig sabihin yan? Ito si Jesus. Balik tayo sa sinabi ni Jesus. Yung mga nananampalataya sa akin na ako yung nagbayad ng kasalanan nila, hindi na mahatulan. Pero yung mga hindi naniniwala, nahatulan na. Dahil hindi sila naniwala sa pangalan ng kaisa-isang anak ng Diyos. Now, this is the point. Kapag tinanggap mo si Jesus, you are saying, Lord, I will honor you. I will worship you. Are you following? Pero, pag tinanggihan mo siya na siya yung naging kabayaran ng ating kasalanan, ibig sabihin, ay nahatulan ka na. Balik ka sa dati mong kalalagayan. You are doomed to eternal punishment. May utang ka naman talaga eh. Nakuha po. Yun yung sinasabi niya, eto si God, siya na yung judge, siya na yung nagbayad, siya pa yung judge. Kaya kung sinabi mo, ay, Panginoon, sa iyo na po ako eh. Remember, naalala niyo ako? O sabi niya, oo, hindi ka nahatulan, halika na dito. Di ba? Pero kung pagsabi mo, Lord, naalala niyo ako, nag-aatid ako sa CCF. Depart from me. You, di ba? I never knew you. You doers of iniquity. Hindi ka naman sumusunod sa akin eh. Papakita ko sa'yo. Ayan, no, ito ka, oh. Ito yung CCF service, tama? Ito ka, oh, nasa unahan ka, tama? Ayan, natutulog ka, tama? Walang natutulog sa harapan, ha? Naisip niya, naalala mo at paglabas mo pa. Ito pa yung ginagawa mo pag lumalabas ka. Oh, ayan, oh, nakikipag-unahan ka sa elevator. Inunahan mo yung aling, nakatungkod pa. Pinatid mo pa. Ayan, bawal lang naman yan. Di naman, alam ko naman, hindi nangyayari dito yan, Sana naman, di ba? Pero, tapos naalala mo sa kainan, ayan, tinan mo. Hindi ka nagbayad. Tuwan-tuwa ka ba? Sabi mo, praise the Lord. Blessing. Meaning, alam ng Lord lahat eh. Hindi ka naman nakikinig sa akin. Di ba? Habang nagpupuri ang iba, pinanonood mo sila, tinuhusgahan. Kita ko lahat yan. Nakuha ninyo? Oo. Kaya dapat yun, kasi pagkatapos dito, dahil nagsumasamba at gumagalang kay Jesus, kahit saan ako naroon, lahat ng gagawin ko, paggalang kay Jesus. Tulad ng paggalang sa Diyos. Nasusundan? Yun ang sinasabi niya rito. Now, balik tayo dito. Balik tayo sa Psalm 130. Sabi niya, just as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. Wow! Ito ngayon, hindi na lang siya parang Diyos. It is now a father and son relationship. Anong ibig sabihin? Tingnan niyo yung word, who fear Him. Ibig sabihin ng fear Him, you revere Him, you respect Him. Hindi yung pagtatrato natin sa mga tatay natin, wala tayong galang. Pero ito talagang sobrang galang natin sa tatay natin, sa Panginoon Diyos, dahil talagang ginagalang siya. Paano naging nangyari yun? Anong klase yun? Ito yun. Yung relationship natin sa Diyos, ito po ay covenantal relationship. So para maintindihan yung covenantal relationship, ito kasi sabi ni God, sorry. Lagpasan natin muna yan. Okay. Ito yung sinasabi ni God sa covenantal. Una, sabi niya, but as many as receive Him, referring to Jesus, to them, He gave the right to become children of God. Kasi marami tumanggi kay Jesus. Hindi na tinatanggap. Ayon na si Jesus, I would rather do this. I will follow my religion. I will follow what other teachers are telling me to do. But not si Jesus. Nakuha? And sabi niya, but to them who receive Jesus, ano sabi niya? He gave them the right to become children of God. Sabi niya, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of the man, but of God. Now, tingnan niyo po yung remember siya. To those who keep His covenant, remember His precepts to do them. Make covenant. Ganito yan. Tayo, nung lahat tayo sabihin, lahat man tayo anak ng Diyos kasi ginawa niya tayo. Yan. Ang being father, hindi lang yung progenitor. Hindi lang yung, galing ka sa akin. Hindi lang ganon. Kung manonood kayo ng mga drama, di ba? Ano siya sabi lang? You've never been a father to me. Narinig niyo na ba yung mga ganong drama? Hindi ka naman naging tatay sa akin eh. Nasaan ka nang kailangan kita? Yan, di ba? So, anong ibig sabihin? Yung pagiging tatay has a relationship. Hello?
Nandun yung presence. Andun yung ugnayan. Alright? Now, ang relationship natin sa Diyos, hindi lang yung tayo, okay, anak kita. Hindi. It was an adopted covenant. Sa mga Romano, kapag nanganak silang normal, yung kanilang sariling anak, pag hindi nila type yung anak, ilalagay nila sa daan yan hanggang mamatay. Hayaan lang maarawan. Pero sa sandaling inampun ka, hindi kanya pwedeng itanggi. Kahit na-discover niya, sama pala ugali mo, hindi kanya pwedeng itanggi. Kasi inampung kanya, pinili kanya, at meron siyang covenant na ikay aalagaan niya at ikaw ang tatay niya. Nakuha po? Kaya ang tawag sa atin, adopted sons of God. Si Jesus, tinanggi niya para tayo ay tanggapin. Yun ang pinambayad niya. Ngayon, ulitin ko pwede ka na magpaampon, pwede hindi Kung ayaw, ayoko dyan. Wala tayong magagawa. Pero for those who accepted Jesus, sabi niya, tinatanggap ko yung kabayaran, sige, papampon ako. Make covenant kayo ng Diyos. Kaya nga, sabi ng Bible, the Spirit of God testifies to your spirit that you are a child of God. Okay? Ang sarap doon, nung anak ka na, may covenant ng Panginoon, meron siyang tinalaga, kaya kahit ano mangyari, hindi kanya pwedeng bitawan. Okay ba yan? Di ba? Paano naman di magpupuri sa Panginoon yan? Tuloy tayo. Ang sabi niya dito, for He Himself knows our frame, He is mindful that we are but dust. Kasi bakit niya sinasabi yun? Lord, paano ko magkamali ako? Mahina ako eh. Alam ko. I know your frame. You're but dust. Alam kong mahina ka. Alam ko yun. Hindi ko naman tinanggap kita dahil malakas ka eh. Tinanggap kita dahil gusto kita. Period. Now, ikaw na yun kung tatanggapin mo rin yung pagtanggap ko sa iyo o hindi. But I know you. I know your framework. I know your weakness. Hindi magbabago yung isip ko sa iyo. As long as you have covenanted yourself to me that you will follow me and I'm your father, hindi kita itatanggi at hindi kita iiwan. Grabe yun Hello? Napapansin nyo ba? Minsan kaya tayo ayaw lumapit sa Diyos, feeling natin, hindi pa ako ready. Kasi baka magkamali lang ako, nakakaya kay God. Kasi nga, nakaasa ka sa sarili mo, hindi ka na pumapasok sa covenant relationship sa Diyos para ipamuhay mo ito. Nandiyan pa kayo? Okay, tuloy tayo Sabi niya, kaya tinan nyo, kaya yung loving kindness niya, hindi yan nakabatay sa atin. Nakabatay yan sa Kanya. Now, tuloy tayo. Ito, bahagi nito, tinan nyo. For as high, tinan nyo yung pangako niya sa 11, yung pinaka-loving kindness. For as high as the heavens are above the earth, so great is His loving kindness toward those who fear Him. Those who accepted Him as in with reverential fear, reverential relationship as father and son. Now, ito po. Tinan nyo yung as high as the heavens sa earth. Yung pinakamalapit na star ay aabutin po ng 400 million years pag binyahi mo. Unang star pa lang. Paano pa yung buong kalawakan? Paano sinasabi ng Diyos yung pag-ibig sa'yo? Forever yun, Hindi yun yung pabago-bagong isip, dinagdagan niya pa. As far as the east is from the west. Saan ho nang gagaling yung pukang liwayway? Sa east. Tapos saan siya magtatakip silim? Sa west. Paano sila magtatagpo? Hindi sila magtatagpo. Pag pumunta ka ng north, titigil ka bago ka bumalik ulit papuntang south. Pero pag pumunta ka ng east, papunta ka west, pagdating mo sa west, papunta ka ulit sa east, papunta ka na sa west. Walang tigil yun. It is one way of saying, my love for you, my covenant for you, is forever. Grabe. Kaya yung sasabi lang, walang forever. Wala kang God. Wala kang relationship sa tatay na nasa langit. Kaya hindi mo alam ang forever. Kaya yung mga nakaranas ng forever, kaya din nilang mag-keep ng covenant nila sa kanilang asawa dahil yung Diyos na mayroong covenantal love ay kaya na rin natin ipamuhay dahil siya rin ang nasa sa atin. Kaya tinanong ako ng asawa ko, bakit mo ako mahal? Sabi ni Lord, yun lang. Siyempre, nung lambingan yan lambingan moments. Parang sasabihin, hindi dahil maganda ako, hindi dahil sa ano. Hindi, dahil kay God lang. Period. Kasi ang ganda, nagbabago yan. Yung ganda mo noon,
At ngayon, ang laki na ng iginanda mo. Naks. Ganun pa man, tatanda at lilipas din siya. Ganun talaga ang buhay eh. Di ba? Naalala ko pa nga, minsan kinakantahan ko yung hanggan, yung kay Wednesday Consejo, di ba? Paano nga ba yung chorus nun? Sino nakakaalam? Parang mayroong parte doon na yun eh. Sabi niya, hanggang ang hininga ko ay, parang hanggang sa mawala na yung buhay ko, parang ganun. Binaligtad ko, hanggang sa ang buhay mo'y mawala na. Diba? But what I'm trying to say is this, ganyan ang pag-ibig ni Lord sa atin. As far as the east is from the west. Hindi yan magbabago. Kaya naman, sabi ng Lord, tingnan nyo, grabe, just as a father's compassion is so the Lord has compassion on those who fear Him. Yung awa niya, yung pagmamahal niya. Bakit? As for man, his days are like grass. Kasi alam ko naman, maikli lang ang buhay niyo dito. Para lang kayong bulaklak, you flourish. Pero ito, sabi niya, and when the wind passed over it, it's no more. And its place acknowledges it's no longer. Sabi niya, kahit nga yung pakatawan lupa ninyo, nawawala eh. Sandali lang. Pero, but the loving kindness of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear Him, and His righteousness to children's children. Alam niyo, sa totoo lang, sobrang laking pasasalamat ko sa Diyos kasi sabi ko, Lord, thank you for loving my father and allowing my father to love you. Kasi dahil doon, umabot pa sa akin yung pagmamahal. Children's children. And my children. Di ba? Parang, wow, Lord, grabe, hindi kayo talaga nakalimot. Inabot mo kami yung pamilya. Di ba? Pwede namang, di na ako pansinin ni God eh. Pero pinansin niya pati ang aking mga anak. Bakit? Because that is His promise. Naunawaan po. Kaya yung mga bata, huwag niyo pong ipagwalang bahala ang pananampalataya ng magulang ninyo. Sana huwag niyo lang hiramin yung alam pananampalataya, kundi maranasan ninyo yung pananampalataya na binigay ng Diyos mismo para sa inyo. Now, let me show it this way. Yung alam mo, di ba, alam niya yung framework natin. Nangako siya. Bilang tatay, hindi ko pwedeng itanggi ang aking anak. Kunyari kung boss yan, napapuri ka ng boss, maganda yung ginawa mo, okay. Pero moment na hindi na okay sa ikaw, tsugi ka na. Tama? Ang tatay hindi ganon. Naalala ko kahit ang tatay minsan magdisiplina dahil mahal niya anak niya, nangyayari yon. Naalala ko yung anak ko, siyempre bata pa sila, naturo sa akin ng Panginoon na huwag akong basta kailangan hindi ka galit pagka nagdisiplina. Eh di, sabi ko, pag ginawa mo to, papaluin kita. Tapos pag inulit mo, dalawa na, ganyan. O di, wala, hindi ko pa alam yung motivate nun eh. Kasi, kaya hindi pa ako marunong paano gawin yun sa, yung nababasa ko sa Bible. Ang intindi ko lang, paano ko naintindihan, di ganito. Dito anak ko, alam mo yung mga bata, sumusubok eh. Sinuway. Okay, usap tayo na, alala mo. Di siyempre, umiyak-iyak pa yan, nagmamakaawa. Pero pasensya ka na anak, usapan natin yan. Alala mo. Kasi ayokong mas masakit yung mararanasan mo pag kinalaki mo yan na hindi ka sumusunod. Pinalo. Pa! Nakakagising talaga yung palo na yun. Talagang hindi mo pwedeng tulugan yun. Di ba? Kasakit talaga. Iyak siya, iyak. Di siyempre, may mga bata, inulit. Alam mo yung parang inulit. This time, ready na. Pangalawa na to. Dito, wala nang, hindi na nagmamakaawa, matigas na. Parang ganun na yung dating eh, di ba? Ready na yan. Di siyempre, ako naman, pinalo ko ulit. Pagpalo ko, walang talagang tigas ng yung iba na siya. Kaya ko yan. Parang ganun eh. Sabi ko, alam mo anak, yung parusa na yan, minsan, katulad ni Jesus, may konsekwensya mararanasan mo, pero yung pinaka-bulk ng consequence, kinuha ni Jesus dahil mahal niya tayo. And alam mo ba, hindi ka pinaparusahan dahil lang sa gusto kitang paluin. Ginagawa ko yun dahil mahal kita. Ngayon, kukunin ko yung isa. Di, siyempre, asawa ko naman, kampi naman kami, kampi. So inisip ko, kampi kami, di ba? Ay ko, sweetheart, paluin mo ko. Ayoko,
ikaw pa paluin ka. So, paluin mo ko. Siyempre, inisip ko naman, showmanship lang. Hindi. Tinutuhanan. Pagpalong lapa. Tuloy luha ko. Sakit, ha? Ako, grabe naman to. Mas malakas yun, ha? Pero isang bagay na natutunan ko, yung anak ko, bigla niya na-realize, mahal ako ng tatay ko. Tumulo yung luha niya at hindi niya na inulit yung bagay na yun. Ganyan-ganyan ang ginawa ni Jesus sa atin. Talagang inako niya. Kaya nga, grabe, kahit na siya pa yung nagro-rule, sabi yan, the Lord has established His throne in the heavens and His sovereignty rules over them. Kahit ano pang posisyon niya, iba yung relationship niya. Parang ganito. Kunyari, ikaw ay nasa Malacanang, presidente, tatay mo. Hindi ka makakapunta dyan ng walang appointment kung hindi mo siya tatay. Hindi ka makakapunta kung hindi ka importanteng tao. Hindi ka makakapunta dyan kung wala kang appointment. Nakuha ninyo? Pero kung anak yan, sabi natin maliit na anak, tatakbo-takbo yan. Daddy! Hindi yan walang pipigil dyan. Tatay niya yun eh. Nakuha? Ngayon, kapag halimbawa, natutulog ka na, dyan natulog. Yung asawa, sweetheart, kuha mo naman akong tubig, nauhaw ako eh. Grabe ka naman. Ikaw na. Kaya mo na yan. Hindi. Pero yung anak na maliit, pumunta, Daddy, samahan mo ko, CR, dilim eh. Kahit ano yan, sasamahan yan. Bakit? Yan yung tatay sa anak. Kahit anong posisyon mo, ruler ka, pag anak mo na yung lumapit, hindi mo yan matatanggihan. And that is how God relates with you and with me. Naintindihan? Parang kaya anytime you can come to our Father. Kung ganyan yung ating nararanasan sa Diyos, for sure, hindi mo pwedeng ipagtanggi na yung pagsamba mo, sabihin mo sa iba, come on, sumama kayo sa amin. You just don't understand the God we're serving. He is different from what you thought about Him. He's different from what you're thinking about my God. My God is so loving and so caring, and He is the God you're looking for. Kaya maraming tao, ayaw ang Diyos dahil mali ang kanilang konsepto sa Diyos. Pero yung Diyos na kilala ko, yun ang Diyos na kailangan ng maraming tao. Naunawaan? Kasi sabi niya, kaya kailangan mo. Kaya naman, itong si David, nung nagsimula na siyang makita niya to, ano sabi niya? Bless the Lord, you His angels. Hindi na lang sarili kausap. Kayong mga angel, samahan niyo ako sa pagsamba. You see, mighty in strength to perform His word, obeying His word, the voice of His word. Halika na kayo, sumamba tayo sa Panginoon Diyos. Hindi lang yan, sabi niya, bless the Lord, all you His hosts, you who serve Him, doing His will. Lahat ng mga naniniwala sa Kanya, lahat na sumusunod sa Kanya, halika at sumamba tayo sa Panginoon Diyos. Hindi niya mapigilan. Bakit sobrang niya naalala lahat ang kabutihan ng Panginoon? It's beyond words to describe. But to shout and tell everybody, come, let's worship Him together. Now, ito pang nakakatawa, sabi ganoon, and bless the Lord all you works of His. Kahit hindi ka sumusunod sa Kanya, kang nilikha ka ng Diyos, halika, sumamba ka rin. Sumamba ka rin kasi in all places of His dominion, bless the Lord, oh my soul. Alam niyo kung bakit? Because one day, maiintindihan mo kung bakit. Kasi one day, sa lahat ng lugar after these things, I look and behold, great multitude which no one could count from every nation and all tribes and all peoples and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes and palm branches were in their hands. And they cry out with a loud voice saying, salvation to our God who sits on the throne and to the Lamb. At biglang sabi niya, and all the angels were standing, pati mga anghel. And around the throne and around the elders and 4 living creatures, they fell on their faces before the throne and worship God. Lahat sumasamba. And here's the blessing. For this reason, they are before the throne of God. They serve Him day and night in His temple. Kung dito pa lang tinatamad ka na, how can you survive eternity? Where we will be serving God day and night.
And he who sits on the throne will spread his tabernacle over them. They will hunger no longer. Hindi na magugutom, hindi na mauuhaw, hindi na masasaktan sa init ng araw. At sabi niya ganun, sabi niya, for the Lamb is the center of the throne, will be the shepherd, and will guide them to springs of the water of life, and God will wipe every tears from their eyes. May sakit ka? Umiiyak ka sa pain? Umiiyak ka sa kabiguan? Umiiyak ka sa mga sakit ng loob? I will wipe all your tears. Let us come and worship the Lord together. Di ba ang sarap? Yun ang ating Panginoon Diyos. Nakikita niyo yung mga bakanting upuan na yan? Isipin niyo, Lord, I will tell the world about you. Nang sa ganun, ito maupuan na to, they will be filled because they will also experience you. And they will know what the true worship is all about. Amen po? Now, let me end with this. Kilala niyo si Matt Redman? No, nagpunta dito si Matt Redman. Alam niyo mo, nakakatuwa yan kasi ganito. Kaya ako binuksan yung aking kasi po, meron po siyang aklat. Ang title po ng kanyang aklat, 10,000 Reasons. Ngayon, ito po yung pangyayari dito sa kanyang kwento at ikikwento ko rin sa inyo at nalipat lang kasi na wala tuloy yung pinaka-eksaktong page. Ayan. Now, ito po si Matt Redman, noong 1974, maliit pa po siya sa England, naipanganak po siya sa isang napaka-dysfunctional na family. Nung mga 7 years old siya, yung tatay niya nagpakamatay. Kawawa. Hindi niya alam na nagpakamatay. Nalaman niya to later on na. Tapos nag-asawa ulit yung nanay niya ng isang abusadong lalaki. At yung abusado sa sobrang kaabusuhan, at sa sobrang abusado, nakulong. So, then later on, nakakilala siya sa Panginoon Diyos at na-realize niya, hindi niya, nagpakamatay ang tatay. Parang ganyan. So, namatay na rin na ng tatay, hindi niya ma-imagine. Kaya ang sinulat niya yung, Blessed be your name. Narinig niyo ng kantang yan, Blessed be your name in the land of the... Ganyan. So, you give and take away. Yan. Yun ang sinulat niya. Then later on, habang siya naging mahusay na kompositor, isang gabi, nagsusulat sila magkaibigan. Sabi niya, baguhin natin lahat. Ay, naku, wag na, pagod na tayo. Sumunod pa rin siya, so started writing. At ang sinulat niya yung 10,000 Reasons. Hango sa Psalm 103. Yan. Ito ngayon yung amazing part. I-recognize siya sa Grammy. Awardee siya sa Grammy. Pero hindi niya pa alam kung ano yung award niya. So, naka-prepared na siya. Sabi niya, hindi ako mapakali sa suit ko. Hindi ako sanay. On their way, tapos bigla sabi ng asawa niya, paano kung manalo ka? Prepared ka ba sa sasabihin mo? Hindi ko naisip yun Siyempre, hindi naman niya alam. Tapos pagdating niya doon, sabi ng kaibigan niya, binoto mo ba yung sarili mo? Ha? Pwede ba yun? Alam mo ba, maraming mga nangyayari na dahil lang sa pagboto sa sarili. Sana binoto mo yung sarili mo? Siyempre, kung ano-ano papasok sa isip mo, di ba? Ba't ko binoto yung sarili ko? And true enough, tie sila nung kaibigan niya. Nag-tie sila. Biro mo kung binoto yung sarili niya, siya yung panalo. Tama? Sa daming Google search. Sabi niya, masaya yung event. Kaya lang, siyempre, nagbabother pa rin sa isip mo yung, sayang ako sana nanalo kung binoto ko yung sarili ko. Tama? Eh di, binuksan niya yung computer niya the following day, checkin niya yung mga messages. Congratulations. So, ang daming congratulatory remarks. Nagpapasalamat sa kanya, sa kanyang, kinocongratulate siya sa napakaganda niyang, yun sa kanyang kanta. Until he received this particular letter. Sabi niya, I'm writing to you to tell you that the story of my uncle, Charlie Burton. Last May, my uncle was diagnosed with lung cancer at the age of 46 and was given about 50% chance to live. It threw my entire family for a loop. How could he have cancer? And lung cancer. He did not even smoke. Hindi man siya naninigarilyo, may cancer. Sabi niya, from the beginning, my uncle turned to God. Doon siya pumunta sa amin. And it was truly amazing to see how his faith grew through his sickness. Not because of his sickness, but because of his children and their faith in God. He was never mad, scared, or angry about his situation. Just sad.
And there was a possibility that he would not get to experience certain things life has to offer. At his funeral, my cousin shared about the first time my uncle heard your song, 10,000 Reasons. Uncle felt like you were speaking to him. He asked my cousin to download it for him and would listen to it often, especially in these darker moments as we continued to find out that his cancer spread from his lungs to his spine and then to his liver and brain. Just imagine the pain. Pain sa likod, pain sa ulo, ang daming pain. And sabi niya, as we rang in the new year, my uncle went into the hospital with back pain and would never come out. All the while, his faith remained strong. And that strength came from your song. Sabi niya, on January 17th, just 2 days after my uncle's 47th birthday, he passed away. And it came time to take him off the ventilator. My cousin asked the nurses if he could play music for my uncle so he could hear his favorite song as he passed. 10,000 Reasons filled the room, and my uncle continued to sing his praises as he went home to be with God. And habang nababasa niya itong sulat na to, sabi niya, Lord, this is my greatest reward, not Grammy. Kaya sabi niya, because of this, I wrote songs to reach the heart of God and refresh the heart of His children. Kaya naman ang ganda ho nung kanta. Di ba natin, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship your holy name. Yun ho yung, come on, purihin natin ang Diyos. We have more than 10,000 reasons to worship Him. Amen po? Shall we all stand? And shall we just come to God in prayer? Mga kapatid, as we are standing, kayo lang nakakaalam if you have really accepted Jesus Christ into your life. The very reason why we are acceptable before the Lord. Talaga bang si Jesus ang Panginoon ng buhay mo? Talaga bang nasasabi mo, Lord, tinanggap ko po na kayo ang naparusahan para sa akin at tinatanggap ko yung pag-ibig ninyo. At Panginoong Diyos, tulungan mo po ako dahil natatakot po ako dahil mahina ako. Pero kinikilala kong kailangan kita at alam kong ikaw lamang ang sagot sa hinahanap ko dahil nais ko pong maging ayos sa Diyos. At Panginoon Hesus, salamat na kayo yung judge, pero kayo rin po ang namatay para sa kasalanan ko. Kapatid, kung yan ang totoong pagtanggap mo at pagkilala mo kay Jesus, na alam mo, Lord, ngayon kung gusto ko po i-confirm at tanggapin ang covenantal love mo na talagang masasabi kong tatay ko kayo dahil kay Jesus. Lord, nagpapakumbaba ako sa iyo. Kung yan ang puso mo, itaas mo yung kamay mo sa Panginoon. Yes, taas mo. Huwag kang mahiya. It's between you and the Lord. Panginoon, I accept you as my Lord and my Savior. And Lord, help me to live according to your will, according to your plans. And Lord, help me to live with your love, knowing that you are mine, for you have accepted me as yours, as your own child. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, blessed Holy Spirit. Thank you, Lord. And kung pinag-pray mo yon to let Jesus to be your Lord, God heard your prayer. And God is giving you the right to become His child as He promised. Panginoon, I pray for those who prayed that prayer. I pray, Lord God, to empower them with your Holy Spirit and allow them to live and worship you, Father God. Lord God, with all of their hearts and with all of their being. And I pray not only for them, but for every family we represent, O God. Allow us, O God, to be reminded of all the blessings that we receive from you.
and most especially, Father God, receiving you, Jesus, the very ultimate blessing of our lives. You alone, O God. You alone, O Jesus. Salamat po. And thank you that you even gave us your Holy Spirit that we may all live according to your grace, according to your love, and according to your purposes. Kaya naman, Panginoon Diyos, Lord, we have more than 10,000 reasons to worship you. So allow us to bless your name. Allow us to really honor your name. That in everything we do, we will do it with all of our hearts for you as our worship. Thank you, God. Protect everyone and bless every family we represent in the mighty name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jerel Pilarta mula sa CCF Communications at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Maraming salamat po sa inyong mensahe. Handa na po ba kayo para sa ating unang katanungan? Palagay ko. Para sa ating first question, Pastor Bong, madalas nating naririnig sa mga panahon ngayon ang entitlement mentality, kung saan feeling natin ay deserve natin ng mga bagay-bagay. Paano natin lalabanan ito base sa mga natutunan natin sa Psalm 103? Ayan, una sa lahat, dapat nating mapaalalahanan yung sarili natin na anumang pakinabang meron tayo ay hindi galing sa atin. Ito ay galing sa Diyos. Isipin mo, nung pinanganak tayo, wala naman tayong kamuang-buang sa buhay. Kung walang magulang o kaya sino mang guardian ang ginamit ng Diyos para alagaan tayo at lumaki at maging kusino man tayo. Kaging sa pag-aaral, may nagturo sa atin, may nagbigay sa atin ng pang-aral natin. So everything na meron tayo, somehow God, ginamit ng Diyos ang iba't ibang mga resources. So para mapaalalahanan tayo na ito, hindi binigay ito para sa atin, kundi para gamitin natin sa iba. Naalala ko tuloy sabi ni Spider-Man, di ba? Great power means great responsibility. So ganun din. Kaya ang Panginoon dapat nating alalahanin, no, na God can take everything we have in a day. Naranasan niya ni Job, di ba? At marami pang mga tao. Kaya wala tayong pagmamalaki. Sa halip, palagi natin paalalahan sa atin, Lord, you blessed us. Lord, yung anuman, meron kaming kapatawaran, meron kaming kalusugan, meron kaming mga material na blessing, lahat na ito ay galing sa inyo. So, wag nating kalimutan yun. Praise God. Napakagandang sagot po, Pastor Bong. Para sa ating question number 2, sa gitna ng tagumpay at kasaganaan, ano ang dapat gawin para maprotektahan natin ang ating sarili sa kayabangan, kasakiman at tuluyang pagkalimot sa Panginoon? Nako, napakagandang paalala ulit yan. Kasi tulad ng kanina, sabi natin, kailangan we need to keep on reminding ourselves na galing to sa Diyos. Paano ang gagawin mo yun? Sa ano yung practical na paraan? Siyempre, una, ganyan ang sinasabi ng Lord, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you will be careful to do everything written in it. Then you shall be what? Prosperous and have good success. So, kailangan remind natin sarili natin lagi about God's work. I-remind natin through the meditation of the Word. Diba? Through prayers and through giving. Na maging mapagbigay tayo sa ibang tao. Kasi hindi tayo binless para lang magpakasasa. Kundi we are blessed to bless. So yun ang mga bagay na maaari nating gawin para malagpasan natin yung kayabangan na akin to. O kasakiman na akin to. Hindi. Pinagkatiwala to sa akin. I'm God's steward for all the blessings that I have now, for His purposes and for His glory. Thank you, Pastor Bong. At para sa ating question number 3, ano po ang mga praktikal na paraan ng pagsamba sa Diyos sa tipikal na pang-araw-araw nating pamumuhay? Ayan, napakaganda. Sabi nga ni David sa Psalm, sabi niya, every morning you hear my voice and every morning I worship you. So, yung araw-araw, every time you wake up, yun lang paggising mo, malaking bagay na yun. Pagsamba na rin yun sa Panginoon Diyos. Like, paano mo sinasalubong ang araw? Nasabi mo ba, Lord, thank you sa good night rest. Thank you, Panginoon Diyos, for loving me. Na kahit na galit ang ibang tao sa akin, yung pagmamahal mo sapat na. Then again, as I've said kanina, you meditate on His words. You pray, you talk to Him, you sing songs to Him. Kasi yung pribado nating pagsamba,
Napakahalaga nun sa Panginoon Diyos. Kaya si David ganun din. Lagi siyang sumasamba sa Panginoon. Yun ang bibigay sa atin ng inspirasyon. Yun ang bibigay sa atin ng kasiglahan sa buhay. At yun ang nagpapaalala sa atin, ba't tayo bumabangon araw-araw? Yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya maging si Jesus Christ, pansinin mo, anak na mismo ni God. Early in the morning, nagpe-pray. He went to the solitary place to pray, to commune with His Father. Anak na ng Diyos yun. Di lalo na tayo. Maraming salamat, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. Pero teka lang, lubos kaming nasasabik na ibahagi at anyayahan kayo sa isang espesyal na 2 araw na evangelistic concert kasama si Jeremy Camp sa CCF Center dito sa Pasig sa June 20 at 21, 2025. Sa bawat mabibiling ticket ay matutulungan mo ang Uplift Cares na ipagpatuloy ang kanilang misyon sa pagbibigay ng tulong sa edukasyon ng mga nangangailangan. At ang mga ticket ay pwede nang bilhin sa www.ticketmax.ph. Imbitahan mo ang iyong pamilya at mga kaibigan. Ito po ang CCF Sunday Fast Track. God bless.